Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ang dami ko pong realization sa mga kwento ninyo kasi minsan mapapaisip ka na lang talaga kung hanggang saan kayang tiisin ng isang tao para sa pamilya. Ako nga po pala si Mayang, 25 years old mula Tondo, Manila. Hindi ko po tunay na pangalan ang gagamitin ko, maging ang mga sangkot sa kwento kong ito. Sana'y mapakinggan po ito hanggang dulo. Kumukuha ako noon ng kursong education sa isang state university dito sa Manila. Tahimik lang akong tao. Hindi ako yung palapost sa social media o laging kasama sa gala ng mga kaklase. Madalas nga pagkatapos ng klase, diretso uwi agad ako o kaya pupunta sa sideline ko bilang tutor ng 2 bata sa kabilang barangay. Mayang, uwi ka na naman agad? Minsang tanong ng kaklase ko. Oo, may aasikasuhin pa sa bahay. Nakangiting sagot ko na lang kahit pagod na ako. Sanay na rin siguro kung pumasok na kulang sa tulog at pagod ang katawan. Madaling araw pa lang kasi gising na ako para tulungan si mama gumawa ng kutsinta at palitaw na tinitinda namin tuwing umaga. Pagkatapos noon, saka ako maghahanda para pumasok. Hindi naman kami ganun kahirap dati. Kahit paano, nakakaraos pa kami noon habang nandito pa si Papa. Pero isang araw, umalis na lang siya at hindi na bumalik. May iba ng pamilya ang papa nyo. Umiiyak na sabi noon ni Mama sa amin. Hindi ako nakapagsalita noon. Parang bigla na lang bumigat ang lahat. Simula noon si Mama na lang ang bumuhay sa aming magkakapatid. Naglalabas siya sa mga kapitbahay at nagtitinda ng kakanin kahit halos maputol na ang likod niya sa pagod. Kahit may sakit o inuubo. Pilit pa rin siyang bumabangon kasi alam niyang wala kaming ibang aasahan. Mama, magpahinga ka muna, sabi ko minsan habang inuubo siya. Ayos lang ako anak. Kailangan nating kumita eh. Sagot niya habang pilit na nakangiti. Bilang panganay, ramdam ko lahat ng hirap ni mama. Kaya habang nag-aaral ako ay naghahanap din ako ng paraan para makatulong. Nagtututor ako minsan, nagbebenta online. Tapos tumatanggap din ako ng kung ano-anong sideline basta may dagdag kita. May 2 pa akong kapatid na nag-aaral. Minsan naaawa ako. Lalo na kapag may gusto sila pero hindi namin maibigay. Ate, sasama raw lahat sa field trip. Bahina kong narinig sa bunso naming kapatid. Magkano ba yan? Tanong ko kahit kabado na. 800 po. Napayo ko na lang ako. Kahit pamasahe ko minsan, iniisip ko pa kung saan kukuha. May mga araw talaga na gusto ko na lang huminto sa pag-aaral. Kasi habang tumatagal ay lalo kaming nababaon sa utang. Halos linggo-linggo may naniningil sa bahay. Yung tuition ko rin, hindi ko alam kung paano mababayaran. Mayang, hanggang next week na lang balance mo ha? Paalala pa ng accounting office sa akin noon. Opo, bahinang sagot ko. Kahit hindi ko alam saan ako kukuha ng pera. Pero tuwing naiisip kong baka matulad lang kami sa dati naming buhay. Kapag sumuko ako at bumabangon ulit ako. Kahit pagod at kahit minsan parang gusto ko na lang umiyak, buong gabi ay pinipilit kong lumaban. Kasi pakiramdam ko
Kapag ako ang sumuko ay sino pa ang aasahan ng pamilya ko? Habang tumatagal ay mas lalo namang humihirap ang sitwasyon namin sa bahay. Madalas nang magkasakit si mama. Yung dating simpleng ubo at sakit ng katawan ay halos araw-araw na niyang nararamdaman. Minsan hindi talaga siya makatayo ng maayos para maglaba. "Ako na po muna dito, mama," sabi ko habang inaagaw sa kanya yung batya. "Wag na anak, mapapagod ka lang." Mahina niyang sagot. "Okay lang, sanay na ako." Pero ang totoo ay pagod na rin ako. Dahil madalas hindi makapagtrabaho si mama, ay lalo kaming nabaon sa utang. Halos lahat na yata ng kapitbahay namin ay nautangan na namin. Iyong tindahan sa kanto na minsan nahihiya na akong lumapit. Kasi alam kong mahaba na ang listahan namin doon. "Kahit kalahating kilo lang muna sana, Ate Bebang," sabi ko minsan sa tindera. "Sabihin mo sa mama mo, magbayad muna naman kahit konti." Mataray na sagot nito. Napayuko na lang ako habang hawak yung 2 instant noodles. Dumating pa yung SEM na halos mawala na talaga ako ng pag-asa makapag-enroll. Kulang na kulang kami sa pera. Yung natitira kong ipon ay napunta sa lahat ng gamot ni mama at pambayad ng tubig at kuryente. Minsan nga ilang araw kaming walang matinong pagkain sa bahay. Madalas asin at toyo lang ang inuulam namin. Kapag may itlog, ay sobrang saya na namin noon. Isang gabi ay tahimik kaming kumakain nang marinig ko yung bunso kong kapatid. "Ate, sawa na ako sa toyo." Hindi agad akong nakasagot. "Wala na ba tayong bigas?" tanong pa niya. Tumango lang ako. Maya-maya ay nakita ko na lang siyang umiiyak habang yakap yung plato niya. "Kahit kanin lang, ate." Parang dinurog noon ang puso ko, Papa Choy. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Kailangan kong magpakatatag kasi ako na lang ang inaasahan nila kasabay ni mama. Kaya kahit halos wala na akong pahinga ay kumakayod pa rin ako. Sa umaga, pumapasok ako sa school. Pagkatapos nun, diretso tutor. Kapag may extra time ay nagbebenta ako online ng kung ano-ano. Minsan damit, minsan skincare at minsan snacks. Tapos tuwing weekend naman ay nag-a-assist ako sa isang karinderya malapit sa palengke. "Mayang, magpahinga ka naman," sabi minsan ng kaibigan ko. "Hindi pwede. Kapag huminto ako, magugutom kami." Biro kong sagot kahit totoo naman. Pero kahit anong kayod ko ay kulang pa rin talaga. Tuition ko pa lang, hindi ko na alam saan huhugot. May balance pa ako noong nakarang SEM, tapos kailangan na naman magbayad para makapag-enroll ulit. Isang araw ay pinatawag na naman ako sa accounting office. "Mayang, hindi ka makakapag-enroll hanggat hindi nababawasan ang balance mo." "Opo, magbabayad po ako soon," sabi ko kahit hindi ko alam kung papaano. Paglabas ko ng office ay doon ko na halos gustong sumuko. Nakaupo na lang ako sa gilid ng hallway habang iniisip kung paano pa ako lalaban. Pagod na ako. Pero sa tuwing maiisip ko sina mama at mga kapatid ko, ay pinipilit kong bumangon ulit. Kasi pakiramdam ko ay bawal akong mapagod. Wala kaming ibang sasandalan, kundi sarili lang namin. Dahil sunod-sunod na rin ang absent ko noon ay napapansin ako ng mga professor ko. Minsan kasi kailangan kong lumiban para lang samahan si mama, magpa-check up o kaya maganap ng sideline. Hanggang isang araw, matapos ang klase ay nilapitan ako ng isang kaklase ko. "Bayang, pinapapunta ka raw ni Professor Valdez sa office niya." Kinabahan ako agad. Kilala si Professor Valdez sa school namin. Matanda na siya, istrikto,
at halos lahat takot sa kanya. Pero kilala rin siyang mayaman at maraming koneksyon sa loob ng university. Pagdating ko sa office niya ay kinabahan ako lalo. Tahimik lang doon at nakaupo siya habang nagbabasa ng ilang papers. "Sit down, Mayang," sabi niya. "Opo, sir." Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa bago nagsalita. "Napapansin kong madalas kang absent." "Pasensya na po, sir. May mga problema lang po sa bahay." Tumango siya saka inayos ang salamin niya. "Alam ko rin na may pending balance ka." Parang lalo akong nahiya kaya yumuko na lang ako. "Magaling kang estudyante, Mayang. Sayang kung hihinto ka." "Ginagawa ko naman po lahat para makapag-enroll." "Pero hindi sapat, hindi ba?" Hindi ako nakasagot. Makalipas ang ilang segundo ay binuksan niya ang drawer niya at may inilabas na sobre. "Nandyan ang pera. Pambayad ng tuition mo at pang-grocery ninyo." Danlaki ang mga mata ko. Sir? Pero hindi ko naman ibibigay ng libre yan." Doon ako biglang kinabahan ulit. Tahimik siyang tumayo at lumapit sa akin. "Matanda na ako, Mayang. Ayoko ng complicated relationship. Gusto ko lang naman ang babaeng sasama sa akin paminsan-minsan." Parang nanlamig ang buong katawan ko sa narinig ko. "Sir, hindi ko po kaya." "Pag-isipan mo muna. Hindi naman kita pinipilit." Kalmado niyang sabi. Pero kahit ganoon ay ramdam ko yung bigat ng tingin niya sa akin. Nanginginig akong tumayo noon at halos hindi makatingin ng diretsyo habang palabas ng office niya. Paglabas ko ay doon ako napahinga ng malalim. Pakiramdam ko ay nadudumihan ako kahit wala naman siyang ginawa sa akin. Buong biyahe pa uwi ay paulit-ulit sa isip ko yung sinabi niya. Alam kong mali at alam kong hindi dapat. Pero pagdating ko sa bahay ay parang lalo kong nawala ng lakas. Pagbukas ko ng pinto ay nadatnan kong nakahiga si Mama habang nilalagnat. Basang-basa ng pawis ang noo niya. "Mama!" Agad kong lapit. "Ayos lang ako." Bahina niyang sabi kahit mahirap magsalita. Pagtingin ko sa kusina ay wala na kaming stock ng pagkain. Wala kahit bigas. Tapos narinig ko yung bunso kong kapatid. "Ate!" Paglingon ko ay nakaupo lang siya sa sahig. "Ate, anong pagkain natin? Gutom na ako eh." Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko ay may humigpit sa dibdib ko. Gumiti na lang ako kahit gusto ko nang umiyak. "Bibili si ate bukas ha?" "Opo." Mahinang sagot niya pero halatang gutom na. Noong gabing yon ay hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame habang iniisip lahat. Yung tuition ko, gamot ni Mama, pagkain namin, pati ng mga kapatid ko. At yung perang nasa sobre na kayang solusyonan kahit paano lahat ng problema namin. Doon ko naramdaman na unti-unti nang nababasag yung pride na pilit kong iniingatan. Kinabukasan ay bumalik ako sa office ni Professor Valdez. Hindi ko na halos maramdaman ang sarili ko habang naglalakad papunta roon. Para bang naka-autopilot na lang ako. Paulit-ulit ko pang sinasabi sa sarili ko na para yun kina Mama at sa mga kapatid ko. Pagpasok ko sa office niya ay parang alam na niya agad ang isasagot ko. "Sure ka na ba?" tanong niya. Mahina akong tumango. Hindi na siya nagsalita pa. Kumuha lang siya ng papel at isinulat doon ang number niya. "Text mo ko mamaya." Noong hapon ding yon, pagkatapos ng klase ay nagkita kami sa apartment niya. Hindi ko makalimutan yung pakiramdam na gusto kong umatras habang nasa harapan ako ng pinto niya.
Nanginginig pa ang kamay ko noon. Pero nung maalala ko sina mama at mga kapatid ko, ay tinuloy ko pa rin. Pagpasok ko sa loob ay parang gusto ko nang umiyak sa kaba at hiya. Pero pinigilan ko. Ayokong makita niyang mahina ko. Hindi ko na gustong balikan pa ng detalyado ang nangyari nung gabing yon. Ang alam ko lang ay may parte sa akin na parang unti-unting namatay. Pag-uwi ko ay dala ko yung grocery at perang ipinangbayad ko agad sa tuition kinabukasan. "Bayang, saan mo nakuha to?" Gulat na tanong ni mama habang tinitignan ang mga pinamili ko. "May sideline po ako." Pagsisinungaling ko. Habang tumatagal ay nasanay na rin ako sa setup namin o Professor Valdez. Kapag kailangan ko ng pera ay sa kanya ako lumalapit. Kapalit noon ay kailangan ko ring sumunod sa gusto niya. Unti-unti ring kumalat ang chismis sa campus na may progress na daw ako. Ngumingiti na lang ako kapag naririnig ko yon. At walang may alam kung ano talaga ang kapalit ng lahat ng meron ako noon. Habang tumatagal, pakiramdam ko ay mas lalo akong nilalamo ng konsensya. Oo, nakakapagbayad na ako ng tuition. Hindi na rin kami madalas mawala ng pagkain sa bahay. Nakakabili na ako ng gamot ni mama kapag inuubos siya. Minsan, nakakauwi pa ako ng may dalang fried chicken o pizza. Kaya tuwang-tuwa ang mga kapatid ko. "Ate, ang sarap!" sabi ng bunso kong kapatid habang kain na kain. "Pwede pala tayong bumili nito?" dagdag pa ng isa. Ngumingiti lang ako habang pinapanood silang kumakain. Pero sa totoo lang ay hindi ko alam kung matutuwa ba ako o masusuka sa sarili ko. Kasi alam ko kung saan galing ang lahat ng yun. Minsan, habang kumakain kami ay bigla na lang akong nawawala ng gana. Pakiramdam ko dumidikit sa balat ko yung hiya at guilt. Pero pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko. Ginagawa ko naman to para sa kanila. Paulit-ulit kong sinasabi yon sa isip ko para kahit papano gumaan. Pero gabi-gabi kapag tulog na silang lahat, ay doon ako tahimik na umiiyak. Minsan nasa CR lang ako at pinipigilan yung hikbi ko para walang makarinig. Minsan naman nakatitig lang ako sa kisame habang tuloy-tuloy yung luha ko. Pakiramdam ko kasi habang umaayos ang buhay namin ay lalo naman akong nawawala sa sarili ko. May mga pagkakataon ding naiilang na ako sa sarili ko sa school kapag may bumabati o kumakausap sa akin. Piling ko ay may alam sila. Kapag may tumitingin sa akin ng matagal, ay parang iniisip kong hinuhusgahan nila ako. "Okay ka lang ba?" tanong minsan ang kaklase ko. "Oo, pagod lang." Mabilis ko ang sagot. Pero ang totoo ay hindi lang pagod. Dahil unti-unti na akong nadudurog sa loob kahit pilit kong itinatago yon sa lahat. Nagbago ang takbo ng mga araw ko nang makilala ko si Jared. Bagong guidance assistant siya noon sa school namin. Hindi naman siya yung tipo ng lalaking sobrang gwapo na lahat mapapatingin. Simple lang siya. Madalas nakapolo, may dalang tumbler at laging mukhang kalmado. Una ko siyang napansin dahil lagi siyang nakangiti sa students. Kahit mukhang stress na lahat ng enrollment at requirements. Pero hindi ko inakalang mapapansin niya ako. Isang araw kasi mag-isa akong nakaupo sa hallway habang hinihintay matapos yung klase ko. Hindi ko na malayang nakatulala lang pala ako. "Okay ka lang?" Nagulat pa ako nang marinig ko ang boses niya. Pagtingin ko ay nakatayo siya sa harap ko habang may hawak na folder. Oo," sagot ko agad. "Sure? Mukhang isang linggo ka nang walang tulog ah." Napangiti pa ako ng konti. "Halata ba?" Medyo." Noong una ay tamang usap lang naman. Nanghihingi siya minsan ng tulong magbuhat ng papers o kaya kinakamusta niya ako.
kapag nakikita niya akong mukhang pagod. Hanggang sa nalaman niyang working student ako. Working student din ako dati. Kwento niya minsan habang magkasabay kami naglalakad palabas ng school. Talaga? Oo. Nagbabantay ako sa computer shop dati tapos crew din ako sa Parisan. Napatawa ako ng bahagya. Kaya pala parang sanay ka sa pagod. Sanay lang mapuyat. Biro niya. Hindi ko alam pero naging komportable ako sa kanya, Papa Choy. Siguro kasi hindi siya mapangusga. At hindi rin siya nagmamadali. Kapag nakikita niya kung walang pagkain ay bigla na lang siyang may extra. May sobra akong tinapay oh. Ayaw mo? Hindi, okay lang. Libre lang to. Baka mapanis lang. Hanggang sa unti-unti niya akong natutulungan nang hindi ko namamalayan. Minsan, nirepair niya ako sa mas maayos na sideline encoding papers online. Minsan siya pang gumagawa ng paraan para makakuha ako ng allowance mula sa Student Assistance Program. At least bawas isipin mo, sabi niya. Doon ko unti-unting naramdaman na may tao palang kayang tumulong nang walang hinihinging kapalit. At dahil kay Jared ay parang unti-unti ring nagbago yung tingin ko sa sarili ko. Sa tagal kasi ay nasanay akong isipin na kailangan may kapalit lahat bago ako tulungan ng tao. Pero kay Jared ay wala. Hindi niya alam lahat tungkol sa akin. Pero pakiramdam ko ay nakikita niya yung lungkot na pilit kong tinatago. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon ay parang may maliit na parte sa akin na gustong maniwala ulit. Na baka may ibang paraan pa para makaahon ako sa buhay na meron ako. Hindi naging madali para sa akin na lumayo kay Professor Valdez. Kahit ilang araw ko nang iniisip na itigil na, ay alam ko sa sarili ko na hindi ganoon kadali yun. Para sa kanya ay hindi lang basta kasunduan ng tingin niya sa amin. Para bang pag-aari niya na rin ako sa mga panahong kailangan ko siya. Bayang, hindi ka pwedeng basta-basta magdi-disappear, sabi niya sa isang text. Napabuntong hininga na lang ako habang hawak ang phone ko. Nanginginig pa ang kamay ko noon. Pero sa likod ng lahat ng takot na yon ay may isang tao na unti-unting nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Yun ay si Jared. Isang gabi ay nakita niya akong umiiyak sa labas ng school at mag-isa sa may waiting shed. Bayang, anong nangyari? Hindi ako sumagot agad at yumuko lang ako. Hey, hindi mo kailangan dalhin lahat mag-isa, sabi niya habang umuupo sa tabi ko. Doon ko naramdaman na parang sasabog na ako kaya hindi ko na napigilan. Hindi ko na kaya. Hindi niya ako pinilit magkwento agad. Hinayaan niya lang akong umiyak hanggang sa kumalma ako. Kung may bagay na hindi ka na masaya, ay pwede mong itigil yan, sabi niya pagkatapos. Paano kung wala na akong choice? May choice ka palagi. Mahirap lang makita. Paulit-ulit sa isip ko yung sinabi niya. Kinaumagahan ay nagdesisyon ako. Hindi ako sumasagot sa mga tawag ni Professor Valdez. Hindi ko na rin binuksan yung messages niya. Kahit nanginginig ako sa takot, ay pinilit kong wag bumalik. May isang pagkakataon na pinuntahan pa niya ako sa labas ng school. Bayang, ano to? Malamig niyang sabi. Tama na to, sir. Mahinang sagot ko. Sandaling katahimikan. Akala mo basta ka na lang makakalis? Pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako umatras. Kasi sa likod ko ay alam kong hindi na ako mag-isa. Si Jared ay tahimik lang na nakatayo sa hindi kalayuan. At parang sinasabing kaya ko yon. At sa unang pagkakataon ay pinili ko ang sarili ko. Pinili kong lumaban. Hindi naging madali ang lahat, pero sa wakas ay nakahinga ako ng hindi natatakot. Pagkatapos kong lumayo kay Professor Valdez, ay hindi pa rin naging madali ang lahat. Pinag-initan niya ako sa school. Minsan may mga pasaring at takot pa rin na bumabalik.
Pero dumating din ang pagkakataon na pinalipat siya ng university dahil sa ibang cases na lumalabas. Doon ko naramdaman na parang tadhana na mismo ang tumulong para makawala ako. Si Jared ang naging kasama ko sa pagbangon. Tinulungan niya akong makapasok sa maayos na trabaho habang nag-aaral ako. Hindi naging madali, pero tuloy-tuloy lang ako hanggang sa nakapagtapos ako ng education at ngayon ay may stable na akong trabaho bilang teacher. Sa lahat ng pinagdaanan ko ay si Jared rin ang naging lakas ko. Hanggang sa kalaunan ay nanligaw siya at sinagot ko siya. Naiahon ko na sila ni mama sa mga kapatid ko kahit papano sa hirap. Ngayon ay magkasama na kami sa maayos na buhay na malayo na sa dati kong pinagdadaanan. Maraming salamat Papa Choy sa pagbabahagi ng mga kwentong nagbibigay ng lakas sa mga taong katulad ko. Naging paalala ito na kahit gaano kahirap ay may pag-asa pa rin. Mayang, huwag mong hayaang sirain ang nakaraan ng kinabukasan mo. Pinili mong bumangon, kaya ipagpatuloy mo yan. Hindi ka nasira dahil napagod ka lang. Sa tamang tao at tamang direksyon, ay gaganda palalo ang buhay mo. Lagi mong piliin ang sarili mo at ang kapayapaan mo. Mga solid na Kapapa Choy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Mayang, ay huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe. I-comment nyo rin ang thoughts ninyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.